Welcome to my channel. Ngayon po, ang vlog natin ay may kinalaman sa kliyente na sila na mismo ang nagbibigay ng price. Actually, meron na akong vlog dito. Kung mapapansin nyo or follower ko kayo or subscriber ko kayo, na i-discuss ko na to before. Kaya lang paulit-ulit ko tong nakikita online na yung client na mismo nagbibigay ng price sample. Merong isang hair and makeup naghahanap siya ng makeup artist, professional pa nga ang gusto niya, pero ang gusto niya 1,000 lang per head. So, kung iisipin mo, professional ang hanap, pero hindi professional ang presyo. Tapos sasabihin niya pa sa baba na, pasensya na po kayo, ito lang po yung budget namin. Okay, kung ano po yung budget nyo, dapat stick on your budget. So, ang ibig sabihin nun ay kung ano lang kaya ng budget nyo, yun lang din ang hahanapin nyo na klase ng services. So, katulad nung one time nabasa ko, kailangan daw nila ng MC. Yung MC professional. Tapos yung MC ang magbibigay ng program. Yung MC ay pupunta sa lugar nila which is out of Quezon City. And then, ang budget niya ay 2,000 only. So, ang laki ng demand niya, ang laki ng requirement niya, ang laki ng gusto niya, pero yung budget niya hindi allotted for, hindi sasapat para dun sa MC. So, yun po ang ibig kong sabihin. Katulad nung isa naghahanap ng makeup, napakababa rin ang budget niya, pero gusto niya professional ang hahawak sa kanya. So, kapag ganun po, pag-aralan naman natin, gusto mo ba ng professional? And then, pag-ipunan nyo, gusto mo ang hahawak sa kasal mo bilang host ay professional din, edi pag-ipunan siya. Actually, yung mga professional naman, hindi naman sobrang mamahal kung makakausap nyo sila. Hindi naman sobrang mamahal ang mga presyo nila. Depende yan sa pakikipag-usap nyo, sa pangangailangan nyo at pagkakaintindihan nyo. Sana kausapin nyo ng maayos na hindi po kayo ang mismo nagpepresyo. Okay. So, kasi minsan nakakasakit sa loob na ang dami yung demands, ang dami yung gusto, pero yung budget na inilalaan nyo ay hindi naman nyo pinaghandaan, hindi prepared. So, syempre, bilang professional yung hahawak sa inyo, sila naman po ay may experience na. Yung iba nga dyan nakapag-aral pa or nag-aral para doon sa gagawin nila. Yung iba dyan, ang mga materials na ginagamit ay sobrang mamahal. Katulad sa hair makeup, nakita ko ang isang item nila which is yung blush on lang. It costs 3,000 plus. Isang blush on lang. So, ibig ko sabihin, ganun kamamahal yung gamit nila. Like the video photo, 100,000 ang kanilang mga cameras kung kailangan nyo ng professional. So, kumbaga, itatapat nyo rin po yung presyo base dun sa kakayanan ng tao. Wala pa po dun yung talento yung gamit niya. At syempre, to consider yung talento ng tao sa ginagawa niya. Not just pinag-aralan lang niya. So, minsan, hindi ko alam kung na-offend ba ang mga professional pag nababasa ito. Kasi ako nung one time, nung nagsabi silang kailangan nila na professional, siya magbibigay ng program, pupunta siya sa lugar mismo ng kasal, tapos ang budget ay 2,000 lang. Parang 2,000, parang kulang pa po doon sa fuel or gas na gagamitin ng isang tao kung pupunta siya sa lugar na yon. Wala pa po doon yung gagawin niya para sa lugar na yon. So, parang nalulungkot lang ako na yung client na yung nagbibigay ng price. Try to consider the price also of the professionals. Tignan nyo rin ilang years na ba silang ginagawa nila to bilang trabaho nila. Tapos, gaano ba kalayo kayo para puntahan, 'di ba? Ano magiging konsumo if ever? Syempre po, along the way, kakain pa yung mga yan, lalo na kung malalayo. So, try to consider also yung fuel, yung food nila along the way, napapunta sila sa inyo at pabalik sa lugar nila. Try to consider also yung pagod nila. At syempre po yung talento ng tao at kakayanan ng tao at eksperyensya ng tao na pupunta sa inyo. Kasi iba pong usapan yon. So, dun sa mga nagko-comment na paano po yan, yung mga kliyente na nagbibigay ng price. Actually, may kumausap sa akin na isang coordinator din regarding this.
medyo nakaka-offend nga naman. Pero sana try to consider naman yung trabaho. Minsan nga katulad sa pagkain, okay lang magbayad ka ng mahal, basta masarap yung pagkain, nagustuhan mo, na-satisfied ka. So, yun din, ganun din. Kung services din at wholeheartedly nabigay naman nyo yung service para sa inyo, mas maganda rin naman po ang pakiramdam kung magbabayad ng sapat at maayos. Ayan, pwede naman po ba tumawad? Pwede naman po, nasa pagkakasundo nyo po yung dalawa. But never na kayo po ang nagbibigay ng presyo para sa kanila. Doon naman po sa pumapatol, doon sa mga presyo na sobrang baba, nasisira din po ang ating imahe. Bakit po? Kasi may pinangangalagaan po tayo na amount, na regular amount na dapat ibigay sa kliyente, and then ang ginagawa nyo, parang sinusulot nyo when it comes to price na mas mababa kayo, samantalang you have the same services na ino-offer. Kaya lang, ang problem lang doon is minsan yung mga nagbibigay ng sobrang baba, yung pa yung hindi professional. At yung pang naghahangad lamang ng kliyente. Alalahanin niyo po na kapag kumukuha tayo ng kliyente, inaalagaan din natin ang kliyente dahil ang kliyente rin po natin ang nagbibigay uli sa atin ng panibagong kliyente. So, hindi po ito pera-pera lang. Ito po ay services. So, aalagaan natin yung prestige ng kumpanya natin, ng pangalan natin, ng trabaho natin para tayo po ay ma-refer din sa iba. So, I hope nakatulong ito. Huwag naman pong pababa ng pababa ang mga presyo ninyo, samantalang pataas ang mga bilihin. So, I hope sana naintindihan nyo po yung point ko dito. Kung hindi pa po namin kayo subscriber, please do subscribe, like, and comment po kayo. Thank you so much.